Hello? Hello po, good morning. Good morning. Good morning po. Good morning. Anong pangalan? Nicole po. Nicole! Ibang Nicole. Nicole. Ibang Nicole pala yung kilala ko. Nicole. Alright. Ilang taon na si Nicole? 27 po. 27. Yes po. Matanda ka lang sa akin ng 1 year o 1 year lang. Oh. Try mo. Kumontra ka para magtalo tayo dito. Hindi po. Anyways, asan si Nicole ngayon? Batangas po. Asan ka bahagi ng Batangas, ma'am? Tanawan. Tanawan. Alam mo na yung kumbaga yung legend niyan, yung history bakit Tanawan daw ang tawag diyan. Hindi po. Hindi mo alam? Hindi po. Okay lang, hindi ko din alam. Tinanong ko lang sa iyo. Di tabla. Ano kaya point ko sa ginagawa ko? Anyways, anong ginagawa ni Nicole sa buhay? Ngayon po, living alone and work from home. Anong work mo? Ano po siya, parang VA. Kung parang VA yan, ano talaga yan? Ano po siya, ano ba? Social media manager, ganun po. So, may minamanage po ako mga page ng mga business. May mga business. Okay. Of companies in the Philippines or not in the Philippines? Hindi po. May employer po akong isa, doctor. In the Philippines or abroad? Yes po. Philippines po. Philippines. So, you only have isa lang client mo ngayon? Yes po. First time ko po kasi. Okay. Yes. I don't know how much do you charge? Hindi po si doc po kasi yung nag-aano kasi may patient po. So, ganun, may patient by, commission, tapos may... Kumbaga parang you advertise every time that there's a patient that comes in because of your advertisement, yes. you earn something from it. Parang ganon. Yes po, opo. Malaki commission. Hindi siya fix. Sakto lang po. Mga magkano? Hindi, gusto ko lang malaman. Legit question to ha. Po. Sakto lang po. So, halimbawa, tanong ko lang, halimbawa kunin ko service mo at bigyan kita ng hindi ko alam magkano bibigay sa'yo para kasi malay mo maging kliyente mo ako. Hindi po. Hindi ko po talaga ngayon, hindi ko pa siya masabi ngayon since time. Okay. So, halimbawa, bigyan kita ng say 800,000 pesos per client. Okay sa'yo? Ang laki naman nun. Siyempre, hindi totoo yun. Anong binenta mo, bansa? Para magkakomisyon ka ng ganyang kalaki? Diba? Oo. Ano ba yan? Magiging kliyente mo sana ako eh. Ang dami siguro mag-a-apply sa akin no? Pag yan ganyang kalaki kita, no? Anyways, sige na nga. Ba't napatawag ka? Ano po kasi, ayun nga po, di ba nabanggit ko na ngayon po, nag-living alone na ako. Kasi po nagka-problem po ako sa family ko. Kasi before po kasi ako ay breadwinner. Breadwinner po ako sa amin. Meron po ako dalawang kapatid and yung mom ko po kasama ko dito sa bahay. Mm-hmm. And then, ayun po, nakapagtapos ako ng college. Kasi at the same time, sinusuportahan ko po sila dahil ngayon nag-working student ako, ganyan. Tapos nung nakagraduate po ako, ay nagkaroon ako ng iba't ibang work. Dami po, hindi na din po ako tumatagal sa mga previous jobs ko since ang hinahanap ko po is yung malaking sahod. Okay. Okay, hold on. Na po para. Okay, you finished school and anong course po ang na take up mo, ma'am? Business ad po. Business marketing. Ad. Who sent you to school? Ako po, working student. At nagtrabaho ka? Anong naging trabaho mo? Anong college ka, ma'am? Sa bazaar po mga bazaar. Yan, mga so talagang nagpursige ka makatapos. And then, ilang taon ka makapagtapos ka ng school, ma'am? Bali, nag-stop po kasi ako nung pandemic. So, nagtuloy lang po ako ng 2023.
Tina- Ay, ito po. Tinatanong ko yan kasi you said you're a breadwinner. So I'm trying to compute sa Yes. utak ko, ilang taong ka ng breadwinner? Since 2019, before pandemic, nung namatay po Mm. yung nagsusupport sa amin, yung stepdad ko po. Oh, so kumbaga parang give and take a little more than 7 years na ikaw yung sagot sa family Yes. mo. Opo. Pag sinabi mo sagot Opo. mo yung family mo, Lahat po. I mean, hindi, Di- ilang tao ang sagot mo, ma'am? Yung dalawang kapatid po. Bali, panganay po ako, dalawang kapatid. Tapos si mami. Pinapaaral mo din yung mga yon. Opo. Okay. Alright. So, ito na nga po. So, ayun. Bali, syempre po parang ang point ko naman po kasi since ako yung nag-work para sa family, parang gusto ko lang po ma-feel na inaalagaan, na importante ka. Since yun nga po, di ba, parang ang iniisip ko, alagaan nyo naman ako kasi nga, ako na yung magpapakahirap para sa atin. Ang gusto ko na lang ma-feel is yung support nyo. Kasi po, hindi ko maintindihan si mami kasi ang dalawa ko pong kapatid is parehas lalaki. So, 18 years old and 20 years old. Okay, I'm sure there is a particular situation na naaalala mo that's indicative of your claim na hindi ka inaalagaan. Ano yun? Lagi po, Ano po lagi. yun? What do you mean? Uwi ka ng bahay walang pagkain, ganun ba? Yung before po, sige, ito na lang, yung pinaka-recent po. So, the work from home na nga po ako. Mm-mm. So, since busy po ako, ang start po ng work is before 6 a.m. Tapos, minsan natatapos ako ng 9 p.m. So, depende po yun sa time. Okay. May time po na sobrang daming patient na pumapasok, wala na akong time kumain. So, before po ako mag-in, naghahanap na ako ng pagkain. So, bababa ko. Pagbaba ko po, meron akong naririnig, nagluluto, gano'n. Tapos nung mag-open ako ng kaldera sa akin ng mami, sabi niya, bakit ka parang, sabi niya, anong hinahanap mo dyan? Wala naman sinaing. Tapos nakita ko po sa table, merong ulam, merong kanin. Mm-mm. Para po yun pala dun sa buso kong kapatid. Okay. That time po, yung kapatid ko, parang pinili ko na sila na kako, hindi ko kaya na mag-isa to. Kung gusto nyo parang umangat tayo sa buhay, tulungan niyo ako kasi hindi ko kaya. Mm-hmm. Before po kasi mga bata pa sila, parang ayaw kasi maming pagtrabahuin. Kako sabi ko, parang I'm old enough para tumulong. Tapos si mami matanda na siya. Parang ganun po yung mindset ko noon. Okay. Tapos nito pong nakaraan, ayun po, yun po yung last na away namin. Kasi syempre sobrang sama po ng loob ko na parang bakit lagi na lang ganun. Na may time po kasi din na 12 a.m. yung out ko sa work before yung last job ko po. Nagpapasundo ako sa mga kapatid ko, dalawa. Mm-hmm. Paras naman po lalaki. Siyempre alas 12, madaling araw. Uwi ako, maglalakad ako sa subdivision papasok. Tapos hindi po nila ako sinundo. Sabi ko parang... Nagpasundo ka? Wala. Opo, nagpasundo ako sa kapatid ko. So, syempre po ako pag uwi ko, masama yung loob ko. Sabi ko, mga lalaki naman sila, hindi man lang nila ako masundo. Hindi nyo man lang ba inisip na pag may nangyari sa akin masama, tapos mawala ako, paano na kayo? Parang ganun po yung sinasabi ko sa kanila. Tapos sabi naman po sa akin, mami, ba't kaya kasi nagre-reklamo? Di ba ikaw naman yung may gusto ng work na yan? Ikaw naman yung may gusto lumipat sa gantong bahay. Sabi ko, hindi nyo ba alam na bakit tayo lumipat sa malaking bahay? Kasi nangangarap ako para sa inyo. Ayoko na mag-settle lang tayo sa gantong buhay. Okay. Opo, ganun po yung sinasabi ko sa kanila. And then yung last po na away namin, nasabihan ko po sila na, sabi ko, kung ayaw nyo na, lumayas na kayo, umalis na kayo. Okay, sa'yo yung bahay? Ano po, ako po kasi talaga yung nagbabayad lahat. So nagre-rent kayo? Opo. Okay. So, ako wala po talaga silang nila. When you said that included your mom? Parang ganun po yung dating. Pero sabi ko naman po sa akin, parang yung para sa akin po hindi ko po siya hindi ko siya na voice out. Kaya yung po yung dating sa kanya. Kasi
Gusto Well- ko po kasing paalisin talaga yung mga kapatid ko. Well, let's be honest. Di ba? You said it to everyone. Mhm. Yes po. Okay. Mm. Diba? Opo, kasi masama na po yung loob ko kasi sobrang tagal kong nagtiis. Ang tagal kong hingi yung tulong nila. Nalalaman ko kasi yung kapatid ko pong dalawa is half brothers ko lang po sila. So yung tatay po nila is nagpapadala sa kanila ng pera. Sa Mhm. kanila po yun na. Tapos may time po kasi na parang sabi ko, baka pwede kayong mag-share, ganon. Kasi para yung sobra sa iba natin mailaan. Tapos sabi lang sa akin ni mami, bakit mo papakailaman yan? Hindi naman yan sa'yo. Sabi ko, ha? Ako na lang ba talaga mag-isa? Hindi niyo ba talaga ako tutulungan? Yung dalawang kapatid mo, anong ginagawa nila sa buhay? Nung before po, wala. Wala sila. Yung isang busong pong kapatid, busy mag-gym. Mhm. Yung sumunod po sa akin, Mhm. nandun sa girlfriend niya, sa long movie na parang borders, gano'n. Okay. Alright. Ganito. Ang predicament natin dito, Nicole, itong kinikwento mo na ito, you are telling me a story and we have to look at your story or listen to your story in hindsight kasi wala na tayong pwedeng gawin doon kasi nakaalis ka na eh. As we speak tonight, ang bungad mo sa akin kanina, nag-living alone na po kasi ako eh. Tama? Yes po. So I have very little opinion about what happened. Kasi tapos na eh. Ang question ko, Okay. ma'am, ano ang turning point? Why eventually you left? Why? Anong turning point? What happened that day? Bakit kumbaga na napuno ka na? Ano nangyari nung araw na yun? Your honor. Kasi po, pag yun, nagkakapera sila, sa kanila lang, tinatago po nila sa akin yun. Mhm. Alam naman po nila na ultimong kahit barya na lang, may bigay ko lang or may ibili ko lang nung kailangan nila. Ibibigay ko sa kanila kahit wala nang matera. No, I'm asking you what happened that day nung umalis ka. Hindi nung araw na umalis ka pero the day that you decided that aalis ka na. May turning point yan. Ang turning point po nun. Hindi, sila po yung umalis. Umuwi lang po ako sa bahay, wala na sila. Oh, because when you uttered those words na kung ayaw nyo, keme-keme, umalis kayo. Okay. Apo. Alright. Okay. And ayun po, sabi ko na lang din po kasi tinatanong din ako ng kapatid ko na kung kailan daw sila pwedeng bumalik. Ganun sabi ko, wag na kayong bumalik. Patunayan niyo na lang sa akin na kaya niyo nang wala kayong ate. Mhm. Na kaya niyo mabuhay kahit wala ako. Kasi kailangan niyo matuto kasi mga lalaki kayo. Sabi ko, Okay. kinaya ko nga kaya niyo din yun. Wala akong pakialam sa mga kapatid mo. Alright. Okay po. In your story, they mean so little to me. They will Okay. survive, period. What about your mom? Yun nga po, birthday niya kahapon. Tapos, bumila ko na. Nakanino po siya nakatira, ma'am? Because she left po, kasama niya. along, 'di ba, along with your brothers, tama? Oo. Opo. Noong una po, dun sila sa bahay ng lola ko. Okay. Tapos, ayun nga po, nagka-work yung bunso kong kapatid. Tapos yung isa ko po, nagka-work din sila. Naghanap po sila ng bahay nila. Mhm. How are you and your mom? Ayun. Hindi pa po kami nag-uusap. What do you wanna ask me? Nicole, Sir, sorry. you okay? Tama po ba? Tama po ba yung ginawa ko? I mean, papabalikin ko na po ba sila? Ulitin ko ha, my position is not changing anytime soon. I could care less about your brothers. They'll survive. Tama ka naman eh. You being yourself, di ba, you survived. And wala naman ako na nangyari sa buhay mo to, pero I'm assuming that Okay. a big part of one of the main reasons why you did what you had to do during those times
is because or was because you were left with little choice. Tama? Yes. That's one, alam nyo mga kaibigan, sa buhay natin, there are times when the only option for us to move forward is to be strong. That's when we become stronger. And it happened to you. And maybe, ito yung pagdadaanan ng mga kapatid mo. But I Yes. think, but ganito Okay. Nicole, medyo bias ako dito. I have a soft spot. Okay. I have a soft spot for breadwinners. I've told you this, no? I think breadwinners are a different breed of people. No? Ang mga breadwinners, mga kaibigan, ibang breed ng tao ang mga breadwinners, no? You are not a breadwinner. Breed. Hindi ka breed ng breadwinners. I will be so delicate sa part na to. I appreciate all that you've done for your family. Pero ang breadwinner kasi, magagalit ang breadwinner, di ba? Okay. Pero hindi siya susuko sa obligasyon until everything is fine. Yan totoong breadwinner. I'm not, at any point, hindi ko sinasabi sa'yo mali ka. Alright? I'm not telling you you're wrong. I'm just telling you that maybe you're going to do this because you yourself, you have your own dreams for yourself. And that's completely fine. Na? Pero ang worry ko dito is that your relationship with your mom. Yun lang. Nicole, sa kwentong ito, there is nothing I can tell you to find the fault on you. Wala akong pwedeng gawin, wala akong pwedeng sabihin sa'yo. Papa Jackson, tama bang hinintuan kong suportahan yung mga kapatid ko? Well, hindi ka mali dyan. Kalaki mga tao, pabayaan mo sila. Diba? Totoo, exactly. Diba? Kalalaki mga tao ka. Kaya nilang, diba? Lalaki na ng mga yagbanin ng mga yan. Sorry, akin na. Wala, di ba? But then again, your mom, it was her birthday yesterday. Yes. And as a daughter, you should have actually at the very least reached out to her. Did you greet her yesterday? Hindi po. Why not? Hindi ko din po alam. Kung may hihilingin ako sa yun lang, na Mm. don't stop being a daughter to your mom. You know, may ibang side tong kwento na to eh. I will not squeeze it out from you. Okay. But I think may ibang side ito doon sa part that your mom picked a side. Your mom chose a side. Your mom, Yes. kwento mo ito ha, binabasa ko to ha. Okay. You were bringing in yung resources ng pamamahay ninyo. But according to you, hindi ganun kaalagaan ng nanay mo. And when it's time for your mom to choose or to pick a side, actually, it was very unnecessary for your mom to pick a side eh. But she chose you. She chose your brothers. So, hindi ko alam kung ano meron. Hindi ko alam kung ano nagawa mo talaga sa kanila para kahit na ikaw yung naghahanap buhay nun, ayaw mo kanilang alagaan. Tell me something else, Nicole. What really happened? Yun po. Kasi po ever since naman talaga, yung dalawang kapatid ko na po yung inaano. I mean, yung palaging pinipili niya kasi parang siguro po iniisip ko dahil alam niya na kaya ko at hindi kaya ng dalawang bata nang wala siya. Maybe. Opo. Kasi before naman talaga. But why is your mom not so keen on taking care of you? Hindi ko din po alam.
Did you ever wonder why? Gusto ko din po malaman, pero Kasi yung part na yan, yun yung malungkot sa kwento mo eh. opo, totoo. Opo. Kasi iniwan din naman po kasi ako ni mami before. Oh, there you go. Sa tita ko, mga 2 years. 2 years, opo. Dito sa Batangas. This is a little bit heartbreaking, no? Nalulungkot ako, Nicole, kasi kilala niyo naman ako. Pag relasyon na ng magulang anak ang pinag-uusapan, di ba? Ang mga magulang natin kasi ang pinakaunang kamag-anak natin eh. What do you wanna ask me? Yun po, kung papabalikin ko po si mami. Well, hindi ko alam kung tama yung word ng pababalikin, but I think you have to let her know that your doors are open for her. But your brothers, they're a different kind of topic. No? Okay. Pero sa nanay mo, and I have a wish for you, ma'am. Yes po. I hope you get to find out why. Hindi ko din po alam. No, I get that's my wish, no? I hope Opo, sana. you get to find out bakit yung nanay mo ganun sa'yo. Opo. Yun nga rin po yung iniisip ko kanina. Sabi ko, kasi nandito po yung pinsan ko. Sabi ko, nagkukwento po siya ng relationship niya sa mom niya. Sabi ko, ako naalala ko, sabi ko, ano ba yung pinakamasayang memories ko sa nanay ko? And Sobrang tagal ko po nag-isip. Walang core pag memory. sobrang tagal mo kasi nag-isip, it's either there's a lot to choose from or there's nothing Wala. there. Wala po. Why? Kaya po siguro tumagal din ako. Kasi sabi ko, baka kaya ko pa. Baka So, ganun lang talaga yun. Nicole, Mahina, hindi ito, I'm sorry na. So, mali yung Sorry. latag ng kwento natin. No? Okay. So, hindi ito kwento ng pagiging breadwinner. Tama ako mali? Kwento ito ng pagiging anak eh. Okay po. Hindi ko po alam eh. Well, I hope you get to repair yung relationship between you and between you and your mom. Yung mga kapatid mo lalaki, ibang topic yon. Okay. I don't believe it's fair that you give them that semblance of security that you're going to provide for them. You're not supposed to. Alam nyo, kung meron lang akong magic para tanggalin sa utak ng marami yung breadwinner mentality, gagawin ko. Mas maganda kasing provider na lang tayo kaysa breadwinner. Magkaiba yun eh. You are a provider, Nicole. You are not a breadwinner. Okay. Magkaiba yun eh. Ang breadwinner kasi medyo, at some point sa Filipino culture kasi medyo negative siya eh. Pag breadwinner ka kasi, whatever the problems or the troubles that will come your way, unfair man sa'yo, umiiyak. Yung mga OFW, yan ang mga breadwinners. Nangangamatay na sa pagod yan, nagpapadala pa rin yung mga yan. Wala silang choice eh. Pero pag provider kasi,
at meron kang prevailing factors kung hanggang kailan mo lang gagawin. You are a provider. Anyways, let's go back to the real problem here. Okay po. How was kamusta ka kahapon, ma'am? Ayun, nag-breakdown po ako kasi bumili ako ng cake pero ako lang yung kumain. The cake was for your mom. Opo. Bakit di mo na lang siya binati? Sorry, mama. Pasensya ka na. No? Nalalabuan ako na ganyang kalala yung gap ninyo magnanay and you're not telling me exactly why. Meron eh. You're choosing not to tell me. I don't know what that is. Wala, hindi ko po alam. And that's more painful. The fact that you're clueless, bakit Opo, strange kayo kahit na, ba't kaya strange na nanay mo? Mas masakit pa, mas masakit to, di ba? Bakit nga? Bakit? Tingnan mo. Okay, let's interpret. You bought a cake. According to you, you bought a cake. I don't know if really, hindi ko alam kung talagang bumili ka ng cake, no? But kwento mo to. Ayun po. You bought a cake. You ate the cake on your own to celebrate your mom's birthday. But you did not send a single message to her. That does not make sense to me. Siguro po yun, natatakot lang din ako na, kasi sabi nga ni mami, bago siya umalis, huwag na daw po ako maghanap ng magulang. Yun parang, sobrang sakit din po ng mga sinabi niya. Alam, hindi na lang din po ako nagsabi niya po eh. Ayun, kakairmahin ka nga sa mga ginagawa mo. Okay, there you go. Magulang mo. Stop right there. In your story, you told me of one time na pinagsalitahan mo siya ng masakit. And that being, sinabi mo kung di nyo kaya, blah blah, umalis kayo. And you even kinlay mo that it was not even pertaining to her, nadamay na lang siya. Are you telling me the truth? Parang, opo. Well, I kind of doubt that part. I think there's more than that. Be honest with me, Nico. What else did you tell your mom? Yun po, yun, umalis na kayo. Ayun, kasi yun nga, puro na lang reklamo yung naririnig ko. Okay, now. I'm not gonna squeeze it out from you, but Nicole, Po. you and your mom, you have a lot of patching up to do. Mm. Ay, nakakasunod ka, ma'am? Apo. Okay. I don't know if you're choosing not to tell me everything or you're really clueless, but please listen carefully, ha. One day, sana, no, sa lalong madaling panahon, you get to talk to your mom, and I hope that you ask her those times that you were able to hurt her, even unintentionally. Magkapatawaran sana kayo. Okay. I am sure of this. There is a lot I'm not hearing from this story. Kasi kung tinawagan mo ako, Nicole, ang tanging tanong mo lang sa akin, ay pabalikin ko ba yung mga kapatid ko? It seems to me and it feels to me like you are magiging tulay yung mga kapatid mo para lumapit ka sa nanay mo ulit. Opo. Okay. So you are trying to bridge a gap between you and your mom through your brothers. That's why it's not making sense to me. Ano yun?
Kilala mo ako? You wanna tell me something? Nicole? Po. Is there anything more you wanna tell me? Wala na po. Okay. Well, I hope you remember my wish for you. Opo. May artistang nag-comment dito. Malaki na bibigay mo doesn't still give you the right to throw painful words towards your mom. Mayaman siguro to. Mangutang nga tayo dito. Sabi ni Lexi. Tama naman. I agree. So, there you go. Nicole, ano? There's a lot in your story that does not make sense to me. Okay. And I know you're choosing not to disclose everything. I can respect that. Okay lang po sa akin yan. But let's do it the other way around. Instead of you going through your brothers to get close to your mom, go through your mom to build yung relationship with your brothers. My point is, ibalik nyo sa gitna inyong magkakapatid yung nanay mo. Whether you like it or not, No. siya yung matriarch sa kwento na to. Well, I'm just saying. I'll stop right here, Nicole. Okay po. Kung one day magbago isip mo at gusto may kwento ng buo, tawagan mo ako ulit. Thank you po. Pero may bayad na, 10-8 na yun, ha? Thank you po. Thank you so much. Thank you very much. One last wish for you, Nicole. Yes po. I hope yumaman ka. And I don't mean that in any other color or form. I meant that as I said it. I hope you get rich. Because I think you'll provide more for your Okay. family. Thank you very much, ma'am. Thank you. Mag-ingat palagi po. Bye-bye. Okay. Thank you.